Dumaan pala kami dito sa Lokban habang paluwas galing Katanawan. Sabi ko, parang masarap dumaan dito kasi nga napakatagal ko nang hindi nakakapunta at nakakadaan dito. On the way na rin naman, edi mas mabuti pang dumaan na nga. Para kasing namimiss ko yung authentic na pansit habhab. Pwede namang makabili ng pansit habhab dito sa Manila. Yun nga lang, hindi masyadong authentic at hindi yun yung lasa na hinahanap ko. Para kasing pansit gisado na yung style nila eh. Ang gusto ko kasi sa pansit Lukban eh yung basic lang. Yung nabibili sa kanto-kanto, tas basic lang din yung ingredients. Tapos hahabhabin mo sa dahon ng saging, sabay lagay ng suka. Sarap nun. Para bang bumabalik yung memories nung kabataan namin sa Quezon. Kumain tayo ng habhab. Dalawa? Dalo sis. O yung pansit habhab o. Dahan mo. Ganyan ka nakain yan. O. Tapos, lalagyan ng suka. Tapos mumangap niya. Eto na nga at nag-order na kami. Kasi sabi ni ate, mas masarap daw kumain habang nagpaparo-paro G. 35 pesos na pala ang isang takal na ito. Last time kasi na nakakain ako na ito, mga 5 piso o 10 piso lang isang serving. Pero sulit na rin. Ayaw ni Hasek maghabab. Hindi sanay. Pagkakain namin ay naglakad-lakad kami para humanap ulit ng makakain. At eto nga, nakita ko naman itong bago sa aking paningin. Aba, pati pala longganisa dito ay iniihaw na rin. Parang yung chorizo de Cebu na barbecue. Isa rin pala sa mga delicacy dito sa Lokban bukod sa pansit habhab ay itong longganisang Lokban. Hindi ako normally kumakain ng longganisa pero pag eto, wala nang tanong-tanong yan. Pag sinabing longganisang Lokban, talagang favorite ko talaga to. Medyo hapon na pala nung makadaan kami dito kaya sandali lang kami. Kumain lang talaga dahil gutom na kami sa biyahe. At syempre, craving satisfied naman, ika nga. Dito lang pala kami tumambay sa tapat ng Kamay ni Jesus. Maraming tindahan dito at pasalubong center. Next time na lang kami aakyat sa Kamay ni Jesus pag may pagkakataon.